Ayan po guys, may nakita akong isang simbahan. Akala ko Catholic Church. Pero anyway, maganda rin naman po, Historical Institute. Binigyan po ito ng, ng parangal noong 2007. Ang tawag po sa kanya, Ellenwood Malate Church. Dahil daw po ito ay itinatag ng Presbyterian Mission sa Boys Dormitory na ipinangalan kay Reverend Dr. Francis Ellenwood sa daang Wright. Ito pala ay Wright. Ito. Right pala itong street na to. Ay ngayon po ay Vasquez na. Vasquez. So, ano po siya? Sample po ng architectural design na Romanesque, modern, Romanesque, and Gothic. Parang Gothic, tingnan nyo. Basta meron pong, tawag po dyan, Gothic. Pero at the same time, Romanesque. Kasi kung Gothic, iba pa rin po yung kanyang, maraming matutulis. Ito, konti lang. Dyan lang po. May cross din po pala, yung taas ng Presbyterian Church. Ayun, may mga estudyante tuloy. Sa Vasquez Street, dito po ako dumaan sa may Pedro Hill. Yes, nasa Pedro Hill po tayo. Yung nakaraan po ay Padre Faura po yun, yung na-cover natin. Ngayon naman po iba, kasi gusto ko rin makita yung ibang streets dito. These are actually mga historical places. Ayan po. Ayan, old house. Ayan. Along Vasquez Street po ito. Along Vasquez Street. Opo, punta tayo sa kabila para makita po natin yung kabuuan ng building, ng kabuuan ng church. Alam nyo po, nandyan daw po itinago nung during the war. Ayan po, mas malaki ang during the war, itinago dyan sa loob ang mga anong tawag doon yung hulmahan para sa printing press ng Bible. Opo, para makapaglimbag sila ng maraming Biblia. Alam niyo naman po, yung Protestant Church ay talagang ito Presbyterian Church po. Ang specialty po nila is actually mag-distribute ng mga Bibles. Hindi naman po ibig sabihin sa Catholic Church hindi po namimigay ng Bibles. Ang gusto lang pong mangyari na wag po sanang i-misinterpret. Parang ganun po. Kaya, ang mga nag-aaral lang po sa seminaryo, ang maraming alam tungkol doon. Ibig sabihin, yung mga nagpare. Pero as of now, open na naman po pati Catholics. Open na naman po yung mga Katoliko sa pag-study ng Bible. Kaya may mga Bible sharing na nga po tayo, 'di ba? Parang sila lang din po nagbukas ng ating isipan para po dun sa Word of God. Ayan. Sayang at natatakpan po ng mga puno para hindi mo masyadong mapansin. Ayan, yung sa taas, hindi ko na po masyadong maaninag. Yung kanyang, pagka less ang light, makikita po yung kanyang pagka-Gothic. Ibig sabihin sa Gothic architecture po ay may mga matutulis. Gothic po yun. Pero since it's a combination of Romanesque and Gothic, banda rito pala, meron silang the Ellenwood Christian School. Ayan po. May Christian school po sila dyan. Ang structure ng kanilang school ay parang ganoon din po ang style. Ayan, sa Malate po ito. So, since nandito din na lang tayo, di maganda. No? Okay, ayan po. Mission Center. May mission hall din pala si Uitengsu. Uitengsu Mission Hall. Ayan, lapad po ng kanilang mission center pala dito. Ito, parang another church din. Pero, sa Christian school naman po kabilang siya. Ayan po. Actually, dito po sa Philippines, ang dami pong mga iba't ibang religions, no, na pumunta. DepEd, NCR, recognition number. Meron din naman silang recognition number. Opo. Ayan, malaki din po at ang ng simbahan. Ayan po sa harap, Okay, may nagtatawanan ng po mga estudyante. Ang ganda naman, hindi ko po makita sa loob Hindi ko po makita sa loob dahil hindi po tayo makakapasok. Pwedeng tingnan natin, sisilipin lang po natin baka naman po bukas pero I don't think so. Wag ko na lang po buksan. Wag ko na lang po buksan. Ayan. So dito po tayo, guys. Ito yung kanyang 1921.
ang pinakaunang Filipinong pastor na in 1921, ipinatayo ang unang konkretong santuario at pinangalan ng Ellenwood Malate Church in 1932. So actually, before the war, yung 1932, kasi yung wartime po, labanan is 1945. Ayan po, United Church of Christ in the Philippines, UCCP. In 1948, ipinatayo ang kasalukuyang santuario in 1956. Pinagdausan ng Kumbensyon Konstitusyonal ng UCCP 1972. Ito po ay isang halimbawa ng modernong arkitektura noong unang bahagi ng siglo 20 or 20th century na naglalarawan ng estilong hango sa Romanesco at Gotiko. So pero ito talaga yung pinaka historical na contribution po ng simbahan ng Ellenwood is actually dito po itinago ang mga electrotype plates na ginamit sa paglimbag ng Biblia mula sa American Bible Society. Ayan po, palabas na tayo papuntang Pedro Hill kasi dito po sa Pedro Hill talaga. Ito po yung Vasquez ha. Alalahanin niyo po, yung dati pong ang tawag nilang una. Yung una nilang tawag dito. Nakalimutan ko tuloy. Basta may street silang tawag po dito dati. Eh ngayon po ay Vasquez Street na. Ayan, kasi nag-iiba-iba na rin po eh. So dito po sa Pedro Hill, nandyan po talaga yung UP College of Medicine. At saka yung mga sa health. So ibig sabihin, dun pala sa may kabila, yung tiningnan natin sa Padre Faura po, ay nandoon po yung College of Law. Kasi malapit po yun sa Supreme Court. Although, malapit din po sa PGH kasi magkakalapit lang din naman silang magkakasunod lang din naman silang street. Kasi if you notice, nandyan po yung labasan ng Robinsons na dito po sa may Pedro Hill na side. At nandito po sa Pedro Hill actually yung talagang station ng LRT. At dito din po yung college ng St. Paul University. Yun po. May Ibarra Kitchen. Tingnan po natin itong Ibarra Kitchen. So that's the National Institute of Health. Sa UP pa rin po yan. Tapos Hotel Kimberly. Ito po yung Ibarra's Kitchen, take out and delivery. Uy, meron silang chimichurri. Tingnan natin. Ayan. Chimichurri. Masarap. Ito po yun. Sige. Sige po. Kuha po ako ng isa. For take out, please. Whole. Yes. Okay. Baka hindi po available yung whole. Talaga. Kasi maaga pa. Sige po. Ibarra's Kitchen. Kailan pa po yung Ibarra's Kitchen? Matagal na po ba? Mga ilang years na po. Hi ma'am, morning. Mga ilang years na po. Tatlo. So, kumbaga, 20 years na po pala yung Ibarra's venue. Sige po. And catering. Lately lang kami nag-venture into restaurant at saka itong mga take-out. Okay. Opo. Kasi take-out po talaga, no? Pero mas maganda, may pwesto po talaga where people can eat and dine. Tama. So, I'll get one bowl. Ayan, mga must-try ng Ibarra's Kitchen. Take-out delivery. Ayan po. Meron pala silang yung pansit niyo po na isang bilao po ba? Yes po. Magkano po yan? Nandito po ma'am. Andyan. Tsaka ito, ano po ito? This one. Yung parang may patatas, mga ganyan. Andyan din po. Ito po actually siya. Ayan. Parang rotisserie. Kayo, Yes no? po. Ayan po ang... Whole chicken po, tapos half. Okay. May half, may quarter. Opo. Yung solo naman po ma'am, is quarter cut po siya. Quarter cup. Yes po. Yes. Ito siya, oh. Ayan. Malapit na kasi ang Pasko. So, sa mga take-out, ito sa Ibarra. Sa Ibarra po kayo umorder. May bilao, ayan po oh. May solo naman, may bami, pansit malabon, Pinoy spaghetti, sisig. Oo, for a hassle-free celebration. Diba? Take note of the numbers na para i-contact nyo na sila para maaga kayo at
Oo, you will beat the Christmas rush. Ayan po yung kanilang mga heat and eat selection. May beef kare-kare, may pork barbecue sila. Ayan po, very reasonable naman po yung price. Beef caldereta. So, hassle-free din po kasi heat lang and yung eat lang. Quality and affordable. Ayan, FDA approved naman po sila. Order now. Ayan guys, nandito po tayo sa Ibaras. Mga 20 years na pala yung kanilang delivery service, parang catering, ganyan. Pero ito mismo sa place na to, 3 years pa lang po sila. Kasi maganda naman talaga pag may pwesto ka. Ayan yung kanilang halo-halo. Ibaras Kitchen, halo-halo, 90 pesos only. Parang ang ganda niya. Ito naman yung mga packed meals, Ibaras Kitchen. Ayan o, mix and match. Starts at 180 per pack or per person. Ayan. Ayun po, nakikita ninyo, ayan lang yung National Institute of Health, University of the Philippines, Manila. Okay, malapit lang po dyan. Actually, yung St. Paul University for yan. At kung didiretsuhin po natin, nandiyan na po yung Pedro Hill LRT Station. Line 1, sa Line 1 po. Okay, at kung didiretsuhin nyo po papunta doon, ay makikita nyo na po yung Robinson's Place, Manila. Sa kabilang door, kabilang gate po. Kasi dalawa po yung gates ng Robinson's. Ito po yung sa Pedro Hill, sa kabila naman po yung Padre Faura. Po ang Supreme Court. So, dito sa left side, si Moses and the Ten Commandments. Diyan naman po sa right side, yung blinded na Liberty. Lady Liberty. Ayan po. Batas at Bayan. Since when? Kailan po kaya ito pinatayo, yung Supreme Court? O siguro after the war. 1945, gera, pagkatapos po nun, dun po nagpa-restructure ang mga building. So, ito po along Taft Avenue. Yung Taft, kasi sayan po talagang main thoroughfare siya. Dito po yung main na LRT1. Ayan po, Pearl, Manila. Bago lang po yan. Pero yung ibang mga schools dito like PWU, Philippine Women's University, may Philippine Christian University, mga ganyan. At eto po yung Manila, ano ba yan? Kung hindi ako nagkakamali, yan po yung Science High School. Kasi malapit po siya sa PGH, oh. Ayan ang PGH doon banda. Nakita naman po natin kanina. So, eto hanggang Luneta. Eh, syempre, tatahakin po natin itong street na to. Galing po tayo sa Pedro Hill, papuntang Padre Faura, and then pagkaingay-ingay UN, United Nations Avenue po. Ayan. Andun po sa UN, yung NBI naman. Along Taft Avenue, matatagpuan po natin yung NBI o National Bureau of Investigation, at dun po sa may side ng UN, dun po actually dumadaan yung mga tao talaga for yung mga transactions po nila dito sa NBI. Train, all the trucks and cars and buses nandito. Ayan po. O, tuloy-tuloy po yan hanggang doon sa may Loton. O, National Bureau of Investigation, Taft Avenue, Ermita 1000, Manila. Siyempre, meron ding another station ng LRT dito. So, isang street ang pagitan kasi yung isa is Pedro Hill.
Tapos, yung Padre Faura po, wala po doon walang LRT station. Dito na po ulit sa United Nations. Ang next station. Yan po dyan, umaakyat. Papunta po doon sa taas yung station. Pero sa ngayon, di pa po tayo aakyat. At meron pa po tayong pupuntahan. Nandyan po sa Times Plaza, yung kasunod lang po na building. Ayan, ang mga signboard ng United Nations Avenue, Taft Avenue. Busy, sobrang busy na street ito. Yan nyo po, ayan, sobrang busy. Ayan ang Times Plaza, guys. Ayan, Merry Christmas din sa kanila. Yan po, guys, ang United Nations. Andyan po sa side yung pinupuntahan sa NBI. Yun po, banda doon. Ayan. So, dito po Manila Doctors. Ito naman po yung Times Plaza. Ayan po. Hanap po sana ako ng books. Wala na pala dyan yung book sale na hinahanap ko. Okay, so anyway, ito UN Avenue. Dire-diretso po yan. Yan yung train natin. Uy, medyo masikip. Marami.